Master, magandang hapon sa inyong lahat. Bibigyan ko lang ng kasagutan yung isa kong natanggap na katanungan ng aking isang subscriber. Subscriber ko siya pero wala talaga siyang channel kasi nasa abroad siya. Batchmate ko siya nung high school. Okay. Minsan daw habang nag-i-scroll siya ng YouTube, napadaan siya doon sa channel ko at nagla-live daw ako, kumakanta-kanta. So, tumambay-tambay siya pero hindi daw siya nagko-comment. Pero nagtambay-tambay daw siya ng ilang minuto. Tapos later on, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Sabi niya sa akin, mate, minsan napadaan ako doon sa channel mo habang nagla-live ka. Kumakanta-kanta ka. Meron lang akong katanungan kung hindi mo sana mamasamain, sabi niya. Ano ba 'yun? Bukod sa ano pa bang ano ba nakukuha mo sa YouTube? Ano bang benepisyong nakukuha mo sa YouTube? Sana ako daw bigyan ng masamang kahulugan yung tanong niya. Gusto lang daw niyang malaman. Well, sabi ko, bago kita bigyan ng kasagutan dun sa tanong mo sa tungkol sa YouTube, bigyan mo na kita ng introduction. Bakit ako nag-YouTube o ano yung journey ko sa YouTube? Okay. Way back 2019. Okay. Gumawa na ako ng channel. Pero gumawa lang ako ng channel pero hindi ko siya pinakikialaman. Never kong pinakialaman yung channel na yun. So naka pending lang siya doon, hindi siya ginagalaw. Then dumating ang 2020. May isa pa akong classmate, may isa pa akong batchmate, si Rowena Milgar Gordula, na may channel din, si Wenas Home. Okay, si Wenas Home 01. Mini-message niya ako. Sabi niya, mate, ba't hindi mo ginagalaw yung channel mo sa YouTube? Maganda pa naman yung mga ina-upload mo doon kasi tungkol sa mga appliances. Kasi nung bago pa ako, paminsan-minsan nag-upload ako ng mga tips tungkol sa appliances. Since na yun nga yung trabaho ko. Okay. Tapos, sabi ko, hayaan mo pagka may time, mag-upload ulit ako. Hanggang sabi ko wala pa talagang time kasi nung time na yon yung kalakasan ng kita o kalakasan ng business ko noon sa trabaho ko dun sa shop ko sa pagkakabit ng mga aircon. So hanggang dumating yung panahon ng pandemic, so 2020 around March. So basta pagpasok ng pandemic, so siyempre wala nang magawa yung mga tao, nakakulong na yung mga tao sa pamamahay. So ilang buwan din yun. Naisipan ko, sabi ko, nga pala no, may YouTube ako. So sinimulan ko ngayong trabahuin yung YouTube. So talagang banong-banong ako noon kung paano ko palalaguin yung YouTube, kung paano ko tatrabahuin yung YouTube ko. Nandun na yung kanta puyat-puyat ako tuwing gabi, pumupunta ako sa mga nagla-live, kung sino yung mga nandyan, mga nagpi-premiere. Nakatanga ako doon kasi wala pa talaga akong kaalam-alam. Yung bang comment lang ako ng comment sa ano nila pero hindi ko alam na ganun lang gagawin. Hindi ko alam kung dinidikitan ako, hindi ko alam kung meron bang sukling ginagawa sa akin kasi wala pa talaga akong alam. So, chinat ko ulit naman tong si Buenas Som. Sabi ko, paano ba makakuha ng subscriber? Sabi niya, hindi, ganito gawin mo. Yun nga, mag-comment ka sa mga video, sabihin mo dumikit ka sa kanya. Harinawa, dikitan ka rin, suklian ka. So, ginawa ko yun. Pero napansin ko talaga ever since, mas gusto ko yung tumambay dun sa mga nagla-live na kumakanta-kanta. So mahilig akong makinig sa mga kumakanta-kanta.
So palaging tumagal ako sa YouTube na ganon. Nag-upload na rin ako hanggang sa natapos yung pandemic. So sabi ko, bakit hindi ko nga ba trabahuin to? Sayang naman. So tinrabaho ko. Upload ako. Napansin ko kahit paano umaangat naman na yung YouTube channel ko, nagkakaroon ng subscriber, nakakaroon naman ng magandang reaction sa mga videong ina-upload ko. At the same time, eto na ngayon ang magiging kasagutan doon sa katanungan ng batchmate ko. Ano daw ba yung napapala ko? Well, dahil sa YouTube, okay, ito maraming hindi nakakalam nito. Siguro asawa ko lang yung napagsabihan ko nito. Bago ako mag-YouTube, palagi pangarap ko talaga na matutong kumanta. Kasi napaka mahiyain ko. Mahilig akong kumanta, pero yung kanta walang kahilig-hilig sa akin. Hindi ako marunong sumabay sa tono. Kumakanta lang ako sa CR at ako lang ang gusto ko makarinig. Hindi mo ako mapapakanta sa harap ng ibang tao. Kahit nasa harap ng ibang mga kapatid ko, lalo na pag may mga okasyon, never mo ako mapapakanta. So dahil sa YouTube, mas nagising yung desire ko na matutong kumanta. So dahil madalas din akong tumatambay doon sa mga nagla-live na kumakanta, kahit paano may natutunan ako kung paano practicing yung boses, kung kailan ba tataas, kailan bababa, yung tono, kailan sasabayan, yung mga ganong mga bagay. So kahit paano, ibig sabihin yung kanta at ako ay nagkaroon ng konting ugnayan, na konting nagtatagpo na kami ng konti ng mga kanta. Dahil hanggang ngayon naman ay nagpupumilit pa rin akong matutong kumanta. Okay? So yun ang una kong benefits. Pangalawa, bukod sa mga kaibigan kong nandito na malapit sa akin o sa mga kakilala ko talaga, nagkaroon pa ako ng mga bagong kaibigan. At nagkaroon ako ng mga bagong kapatid na 3 lalaki na never ko pa dati silang nakita. Pero napakagaan ng kalooban ko. Okay? Una, si Kaberks Labay TV. Okay? Nakilala ko lang din siya dahil sa YouTube. Pangalawa, si Marcaho TV. Bakit napalapit yung kalooban ko sa dalawa na yan? Siguro dahil pareho silang taga Quezon. Siyempre dahil taga Quezon, kababayan, binabati-bati ko sila hanggang sa madalas na kami magkakausap-usap. Hanggang sa yung unang-una kong group na sinalihan, yung Star Lab, nagsama-sama kaming 3 doon. Doon nagsimula yung magandang rapport namin 3 lalaki. Okay? Hanggang sa gumawa kami ng GC na kaming 3 lang. 3 lang talaga kami. Kaming 3 lang ang nandun sa GC na wala lang iba. Yung mga pinagchichismisan kami doon na inaabot na kami ng hanggang alas 3, alas 4 na madaling araw. Nagbi-video call kami. Hanggang sa meron ng may umiiyak dahil sa mga ganyan, yung mga nababasted, yung mga ganun tungkol sa pag-ibig, kami yung nagbibigayan ng payo, maaabot kami sa mga hanggang ganong oras. Hanggang sa inaalas ka na kami ng mga asawa namin na, marami naman kayong mag-GC kayong 3, maaabot kayo na hanggang madaling araw. So, simula doon sa GC na yon, meron pa kami mga inad na mga naging close friend namin. Hanggang sa lumaki yung GC, sabi nila, bakit, Master, ba't hindi na lang natin gawing grupo ito? Sige, gawin natin grupo. Umabot na ng umabot. Hanggang naging sa 30 plus na yung laman ng GC, doon nagsimula yung Teamborn Leaders, o yung grupo namin sa ngayon. So, ibig sabihin, dahil sa YouTube, nagkaroon ako ng mga kapatid at kaibigan na hindi ko pa man nakikita malapit na yung kalooban ko. Okay? Shout out kay Tol Kaberk sa kay Tol Marcadio TV.
Ayan yung mga kapatid ko na lalaki na hindi ko kadugo, hindi ko ulaman, pero mga kapatid ko yan. Okay? Sumunod, dumating pa ulit yung, hanggang sa dumating yung panahon na inalok naman kami makipag-collab ni sabi ni Tol Cabers, Tol, tayo ay inaalok ng Team Lab na makipag-collab sa nila. Sabi ko, sino ba yung Team Lab? Ay, hayaan mo, papakilala kita, nadalahin kita minsan doon sa live nila. So, sinama nga niya ako sa live nila at doon ko una nakilala si Ma'am Labnami at si Bay Ebong. So, ayun, pinakilala ko, nag-usap kami na mag-collab. Ibig sabihin, yung Team Lab at Team Born ay parang ano bang tawag doon, merong close coordination, collaboration yung dalawang team. So far hanggang ngayon, hanggang 2 taon na, so far maayos naman ang naging samahan. Hanggang so lumago ang pagsasamahan namin. Dito sa YouTube journey ko ay natuto akong makipagkaibigan. Kasi sa totoo lang, nung una napakasuplado ko po. Hindi po ako palabate, hindi ako masungit po ako, kahit asawa ko nagsasabi na napakasungit ko raw. Hindi yata ako bagay mag-YouTube kasi napakasungit ko. Pero na-overcome ko yung pagiging masungit. So nakita ko po kasi kung ano yung susi sa YouTube. So yung mga nakikita natin sa YouTube na sinasabi na ganito yung gawin kasi expert sila sa YouTube, kung ano-ano. Pero kung babasahin mo yung policy ng YouTube, walang sinasabi sa YouTube na ganito yung gawin ninyo. So, nagbigay lang ng guidelines YouTube na kayo na ang bahala mag-interpret. Okay. So, nakita ko pinakahamalaga sa YouTube ay yung support system. Saan makakakuha ng support system? Sa mga kapwa natin YouTuber, sa kapwa natin mga grupo, sa ibang grupo din. So, ano yung pwede natin maibigay? Yung support natin sa kanila. In the long run, magbibigay din naman sila ng support sa atin. So, pangalawa ko naging benefits, nagkaroon ako ng mga kaibigan at kapatid sa YouTube. Diba? Mga sumunod pang benefits, naging masaya ako. Yun ang pinakamahalaga. Masaya ako sa ngayon sa ginagawa ko. Masaya ako kung ano yung narating ko sa YouTube. Hindi man ganun kalaki ang sinasahod ko. Hindi man buwan-buwan ganun ako sumasahod. Pero sumasahod ako. At the same time, masaya ako. Nagkaroon ako ng mga kaibigan, nakakapagbigay ako ng respeto, at alam ko, nire-respeto rin ako. Nakakatulong ako sa grupo ko, nakakatulong ako sa ibang grupo, nakapagbigay ako ng konting saya, napapasaya ko yung sarili ko, at nabibigyan ko ng kasiyahan yung sarili ko dahil sa gusto kong matuto pang kumanta. Sa totoo lang, yung mga unang-unang live ko. Sabi nga sa akin ni unang founder na sinalihan ko, yung sa Star Lab. Shout out kay Ma'am Nelsky 85. Siya yung unang-unang founder na nag-guide sa amin. Ma'am, Madam Pinuno, kung nasaan ka man ngayon, magparamdam ka, galawin mo naman yung baso, ma'am. Birang-bira ka na mag-live, Madam Pinuno. Okay? Si Ma'am Nelsky 85, siya yung unang-unang founder namin. Siya yung nag-guide sa amin. Siya yung nagturo tungkol sa amin sa YouTube. Malaki ang utang ko kay Ma'am Nelsky 85. Okay? Naalala ko pa, unang-unang akyat ko sa kanya sa YouTube. Pinakanta niya kaagad ako. Walang sound card, walang mic, cellphone lang. Napilitan talaga akong umakyat, napilitan talaga akong kumanta kasi nandun na, kahiyaan na. Pinipilit ko talagang hindi matawa. Hindi matawa doon sa kinakanta ko. Pero sila, hindi nila mapigil na talaga yung kanta nila. Hanggang sa ginawa nila, alam nyo ginawa nila, nag-off na sila ng camera kasi talagang hindi na nila mapigil yung tawa nila doon sa naririnig nila at nakikita nila sa itsura ko. Sabi ko, bahala kayo dyan. Ginusto niya yan, pinaakyat niya ako, pinakanta niya ako, magdusa kayo dyan. So, manta ako noon hanggang sa regular niya na akong pinaakyat. So, ginawa ko noon, naging lesson naman sa akin yon.
Mas lalo kong pinag-ibayo yung panonood sa mga kanta. Palagi ako nakikinig na sa YouTube, sa mga kanta. Nasa pinilit ko matuto talagang kumanta kahit paano. At so far, proud naman ako kahit paano. Sa ngayon, masasabi ko hindi na ako nakakahiya talaga. May konti na akong alam. Ah, pero alam ko kung saang LS lang ako aakyat. May mga LS pa rin sa ngayon, may mga nag-LS o mga nagla-live stream o may mga YouTuber na nagla-live stream na hindi ko talaga inaakyatan kasi nanliliit ako. Pag napuntahan ko sila at ganun kagagaling kumanta, nandun lang ako sa baba. Nagko-comment lang ako. Kahit anong yaya nila, nagdadahilan ako. Never akong aakyat. Sapat na yung i-idolize ko lang sila doon sa baba. Mag-comment na lang ako, magbigay ako ng support. Mag-enjoy sa pakikinig sa mga kanta nila. Okay, banggitin ko na yan sila Dapper, yan mga dati, sila Dapper, yan yung mga, yan. Sila I Wish, yan yung mga kinatambayan ko dati. Daling araw na. So, to sum it up, kung ano yung naging benefits ko sa YouTube, naging masaya ako. Naging masaya ako para sa sarili ko. Naging productive ako para sa ibang tao. Kahit paano na tupad ko yung pangarap kong matutong kumanta dahil lang din sa sarili ko. Nagkaroon ako ng mga kaibigan sa YouTube. Shoutout natin sila. Si Wena Gurdula o si Wena Som. Kabarslamay TV. Marcadio TV. Si Ma'am Lab namin 76. Founder ng Team Lab. Yung founder din ng Star Lab. Yung unang-una kong grupo. Ma'am Nelsky 85. Shoutout sa iyo. Mga kaibigan natin, si Ma'am Tani, si Leila, si Ma'am Tikangkang, si Supotski, di ba? Marami tayong mga kaibigan na talagang masasabi mong nandyan sila, napaka-supportive nila. Sa buong Team Lab, maraming salamat po. Maraming pong salamat sa pag-ampon niyo po sa akin at doon po sa team ko, sa Teamborn Leaders po. Maraming salamat din po sa aking mga kapatid sa Teamborn Leaders. Maraming salamat din po sa kahit hindi tayo ganun ka-active, kasi sa Teamborn Leaders po kami lang po yata ni Wena ang nagla-live stream na kumakanta, kasi saka si Tol Cabert, saka si Tol Marcadio. Yung iba po ay masyadong mahiyain, kahit anong gawin namin iyayang kumanta ay ayaw kumanta. Pero darating din ang panahon, mayayaya rin namin silang kumanta. So ayan, Team Lab, Teamborn Leaders, salamat sa collaboration natin dalawa. Salamat sa mga buong team ng Team Lab, sa mga founder, kay Bay Ebong, sa mga admin, kay Ma'am Tani, kay Leila, kay Ma'am Supotski, Ma'am Tikangkang, kay Ma'am Prexy, kay MG Buat Pogi. Yan. Saka kay yung babaero ng Team Lab, si kay Sir Rider ng Italia. Yan. Yan mga babaero yan, hindi lang nagpapahalata. So, to sum it up, yun ang naging mga benefits ko, ay naging masaya ako. Hindi lang para sa sarili ko, para sa ibang tao. Natuto akong rumispeto, natuto akong makisama, natuto akong mas magmahal para sa iba, natuto kong pahalagahan yung mga bagay-bagay na maliliit. Hindi lang naman pera pala ang mahalaga. Mahalaga din matuto kang makisama, magkaroon ka ng pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa, lalo na pag nasa YouTube ka. So sa'yo batchmate, sana makita mo itong video ko, mapanood mo. Kung medyo magulo man yung explanation ko, pasensya na.
Ganun talaga ako mag-isang mag-explain, lalo na pagka ako ay nai-excite. Ah, lalo na sa pagkatao ko, ako ay mahilig mag-lead. Sa pagkatao ko po ay mahilig mag-lead at mag-support. So kung alin man sa dalawa, it's either to take lead, to take risk, or to take support for the others, or para din sa sarili ko. So far, lahat yun ay nagawa ko na. Masaya ako para sa sarili ko, masaya ako para sa mga kaibigan ko, masaya ako para sa mga kapatid ko na tinuring sa YouTube, sa aking pamilya, sa Teamborn Leaders, sa aking isa pang pamilya, sa Team Lab. Maraming salamat po. Sana ay magpatuloy pa ating collaboration. Kaya pagpapatuloy ko pa ho ito. Maraming salamat po sa mga suporta ninyo. So ito lang, so far ito pa lang ho yung journey ko sa YouTube. Ito pa lang yung naaabot at marami pa akong kailangang abutin. Malayo pang lalakbayin ko, mahaba pa ang ating pagsasama-samahan. So tingnan natin kung hanggang saan aabot, hanggang sa mga may lupa na ba ako, o tulad ni Madam Lami na senior na, may nasa tulad nga sabi ni Bay Ebong, kompleto na yung discount card niya. Meron na siyang discount card sa Jollibee, Mercury, LRT, saka sa sinihan. So Madam Love, congratulations sa mga discount card mo ha. Pero okay lang yan ma'am, nauna ka na dyan sa mga discount card. Pasasaan ba't pararating din kami dyan? Darating din kami dyan, makukuha din namin yung mga discount card na yan. Pero for now, enjoy mo lang muna yung enjoy mo lang muna yung mga discount card mo ha. Ganyan pero yung mga discount card sa hindi kasali yung discount card sa Sogo ha, hindi hindi kasali yun ha. At sabi lang ni Bay Ebong, Mercury Drug, sa LRT, sa Sine, sa Jollibee, saan pa, yung mga ganun, saka sa mga grocery daw. So alam mo na ha, enjoy mo yung mga discount mo, gamitin mo palagi ha. Huwag mong itatanggi kahit na mukhang bata ka, gamitin mo yung card mo ha. Okay, maraming salamat po sa inyo. Sana'y tumagal pa ho tayo sa YouTube. At pare-pareho po tayong mag-enjoy, pare-pareho tayong mag-improve. Ano ngayon, kung umabot tayo ng 50 years, 20 years sa YouTube, as long na masaya tayo, kahit na maliit yung kinikita, basta naging masaya tayo, okay na yon. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang next time po ulit. Bye bye.